Maipalaganap ang tamang paraan ng pangangalaga sa ating mga ngipin. Ito ang misyon ng dentistang si Dr. Ray. Kaya naman, nagbibigay siya ng libreng medical at dental service. Hindi lamang sa kanyang nakagisnang lungsod sa Navotas, ngunit maging sa ibang lugar sa bansa. Ang kanyang kwento ng pagtulong atin pong panuorin. Natural sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin. Nagagawang tumawa kahit ba may pailan-ilan tayong problema. Ngunit may iba sa atin, tila nahihiyang ngumiti dahil sa mga sekretong pilit na ikinukubli. At ang doktor na aming nakilala dito sa lungsod ng Navotas, may solusyon sa problema ng marami sa ating mga Pilipino. Ako po si Reynaldo A. Monroy. Ang misyon ni Doc Ray, lumibot sa iba't ibang barangay sa Navotas para magbigay ng libreng serbisyong dental sa kanyang mga kababayan. At para lubos siyang makilala, naimbitan kami ni Doc Ray kasama ang kanyang team sa isang dental mission sa ilang kabahayan dito sa Fishport. Nag-aabang na ang mga nagpalista sa libreng bunot. Ang iba'y kinakabahan habang ang iba naman ay sanay na binubunutan. At bago sumalang, isa-isa muna silang kinakausap ni Doc Ray. May ilang hindi na pahintulutang magpabunot dahil sa high blood at ilang pang konsiderasyon. Simula na ng pagbubunot ni Doc, pinahira ng topical ointment at saka naglagay ng anesthesia. Makalipas ang ilang minuto, isa-isa nang binunutan ang unang mga nakapila. At ilang saglit lamang, natapos na ang ibang nabunutan. May ilan na kinakailangan pa ng ibang tool bago tuluyang mabunutan. Ang 15 nasa listahan umabot sa 18. Ngunit lahat masayang nakauwi dahil maliban sa libreng serbisyo na kanilang nakuha, lahat sila nakatanggap ng toothbrush at ice cream pagkatapos. Ay malaki po kasi ang mahal kung doon sa may bayad, halos 500 ang isang ano. Samantalang dito, libre lang. Talagang malaking ginhawa sa katulad namin na ganito lang ang hanap buhay. Malaking bagay para sa amin yun kasi unang-una, ibis na ibili na lang ng bigas, yung pampabunot, ito, ano na kami, nakatipid na kami, wala pang gastos. Tsaka kami na mismo yung pinupuntahan. Matagal ko na sana itong ipabubunot, kaya lang, nagtatanong ako palagi, napakamahal, 1,000 na nga. Sabi ko, kulang talaga sa budget. Sabi ko, ay salamat, sabi ko kay Doc Monroy. May libreng bunot, sabi ko. Tsaka maganda ang bunot, hindi masakit. Maraming salamat kay Doc Monroy. Ang pagtulong na ito ni Doc Ray, may malalim palang dahilan. Ang napili ko pong profession na dentista ay may kaugnayan po sa akin nakaraan. Nung ako po ay nasa elementarya, ako po ay nabully na po tungkol sa ngipin. Kasi nung sa murang edad po, mga grade 5, maaga nasira nga po yung front teeth ko. And then ako ay napagsasabihan na may amoy yung hininga, hindi maganda. Parang ayun yung nagtulak sa akin na sabi ko siguro pag ako ay magpipili ng kurso, doon ako sa may kaugnayan sa ngipin. Dahil sa naranasang pambubuli, pinili ni Doc Ray na maipaalam sa marami ang importansya ng pagkakaroon ng maayos at malusog na mga ngipin. Yung pambubuli na yun o hindi magandang comment sa akin, yun nagtulak sa akin para ma-focus yung aking mata, ang isip tungkol sa kalusugang pangdental. Na yung mga tao, yung lalo na yung particularly mga kabataan, kung meron silang dinadanas na pambubuli na may kaugnayan sa ngipin, maputol na po yun. Yung lungkot na mararanasan nila o kaya nararanasan nila sa pambubuli ng ibang kamag-aral nila. Naawa ako sa mga batang nakikita ko dyan sa labas. Yung ngipin nila parang hindi nila naaasikaso mabuti. And ang problema, pag nakita ko po sila, nandoon na yung problema. And makatulong man lang po ako sa paraang maibsan yung sakit ng ngipin sa pamamagitan po ng sabihin nating walang pain na pagbubunot ng ngipin.
At para mas mapalawak pa ang kanyang advokasya, maging ang tulong ng social media ay sinubukan niya. Ang mga uploaded video si Doc, hindi lamang tungkol sa kondisyon ng ngipin ng kanyang mga pasyente. Ngunit, madalas ay nagpapaalala sa kanyang mga viewers. Ito kasi, tinutulak to ng ngipin mo sa baba. Tinutulak na ganyan. Kaya ito, umaabanting ganyan. Ito yung butas. Yan yung front tip ni Kuya John Lloyd, yung 4. Bubunutin na natin. Kaya naman marami nagpaparesponde kay Doc Ray. Sa mga komento sa social media, nalalaman ni Doc ang kalagayan ng iba nating kababayan. Sa comments po sa Facebook, nararamdaman ko yung urgency ba. And then, yung comment nila, parang kulang na lang magmakaawa. Sinasabi nila wala silang pera. So, ini-invite po ako sa lugar na yon, pinupuntahan. Parang kahit sabihin natin comment, parang nakokonect may feelings hindi ko alam kung bakit. Siguro gawa ng sincere sila sa kanilang comments, nataramdaman ko yon, yung sincerity. And then, sinasadya po natin yon. Sa ibang lugar po, hindi naman ganun karami. Halimbawa, sa Rodriguez Rizal, mga isang beses lang o dalawa, sa Payatas, ganyan, sa Taguig, sa Las Piñas, sa Cavite silang. Sa Bataan po, pinuntahan ko yung, sabi natin mga kulot, sa Orion Bataan, sa bandang bundok, yung Aitas po na mga kapatid natin. And then sa Pilar Bataan. Ayun po, DRT, Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Nakapunta tayo doon. Malabon, maraming beses na. Kaya lang, hindi ko mapuntahan lahat. Kasi yung means ng transportation medyo problema. Pero minsan naglalakas loob ako magsabi sa mga commenter na may awa ang Panginoon. Pag ako'y nagkaroon ng van na puti, nangunguha ng ngipin. Talagang sasadyain ko na sila pag niloob ng Panginoon. Sa paglilibot niya sa mga karatig bayan, maraming kwento ang kanyang nalalaman. Mas naunawaan din niya ang sitwasyon lalo na mga kababayan nating hirap sa araw-araw nilang buhay. Gusto kong tumulong sa mga, sabihin natin sa English, less fortunate. Yung halagang 60 pesos, yung halimbawa, yung halaga halimbawa ng anesthesia. Yung halagang 60 sa kanila mahalaga yon dito sa lugar na pinupuntahan natin. Imbis na magpabunot sila ng ngipin, ibibili na lang nila ng pagkain nila yan. Titiisin na lang nila yung sakit ng ipin. Kesa tiisin nila yung sakit ng sikmuran nila. Nais kong makibahagi sa buhay nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng bunot ng ngipin. Meron po akong nabunutan last year lang. Tawag sa kanya ng mga classmates niya, black teeth. Akala ko nga black sheep yung pala black teeth. Kasi ang ngipin po niya talagang puro itim. So, nung ma-meet ko siya last year, nagbunot kami ng ngipin niya, 11 ngipin binunot ko. And damang-dama ko sa kanya nung habang kinukwento niya sa akin yung pambubuli, yung lungkot. Kaya sa habag ko sa kanya, nilibre ko na rin siya ng pustiso. And maganda naman kinalabasan ng kanyang denture. And naiyak siya talaga. Nung nakita niya maganda na yung ngipin niya, napaluha talaga siya. Hindi lamang isang dentista ngunit si Doc Ray, isa ring public servant. At ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga taga-Navotas, ginagamit niya para makatulong pa sa mas marami niyang kababayan. Government ng Navotas ang aking priority. Pag Monday po, may regular session kami. So wala po akong dental mission, wala po akong clinic sa aking private clinic. And then ang dental mission natin, Tuesdays hanggang Fridays. Ayun po. Pag meron ako nagkataong committee meeting sapagkat ako'y chairman po ng Committee on Health, pinapapospone ko po yung dental mission. Kaso lang, ang aking private clinic naging 3 days a week na lang. Yung aking dental mission, 4 days a week. Bakit? Unang-una, ang Panginoon Diyos ay binigyan ako ng, sabihin natin, kakayahan, talento, pagdating sa pagbubunot ng, sabihin na natin, modesty aside, yung magaang na pagbunot ng ipin na halos hindi nararamdaman ng mga pasyente, according na rin sa kanila. And gusto ko lang i-share yon
yung aking talento na binigay sa akin ng Panginoon. And aside from that, nung ako'y maging konsihal, meron naman po akong decent, sabihin natin, sahod mula sa gobyerno. Doon ko po kinukuha yung aking pang-dental materials. Ayan po. Sineshare ko lang yung blessing. Parang sabihin natin channel of blessing na lang dito. Kung paano ko mahal yung mga taga Navotas, parang feeling ko mahal ko din taga Bulacan. Mahal ko yung taga Malabon. Yung mga taga Pilipino kasi, parang gumagapang yung pagmamahal. Parang gano'n. Maliban sa kampanya niya sa tamang pangangalaga ng ngipin, panawagan din ni Doc Ray na maging bahagi rin sana ng pag-iingat na ito maging ang mga business owners. Paraan itong social media para po sa dental awareness ng mga kabataan natin, lalong-lalo na. And kung hindi man kabataan, yung magulang po ng mga kabataan, sila po dapat talaga maging makulit para yung ngipin ng anak nila ay palaging linisin ng mga anak nila. Huwag silang magsawa na maging makulit sa pagpapaalala na magsipilo ng ngipin araw-araw. At huwag kakain ng candy. Excuse me sa mga gumagawa po ng candies. Sana nga lang po, kung paano yung sigarilyo ay may nakalagay na warning, yung health hazard, sana naman po sa factory po ng gumagawa ng candy po, lagyan naman nila yung kanilang package ng candy ng yung kanilang produkto ay nakakasira ng ngipin din. Kaya sana magpaalala sila na magsipilyo sila ng ngipin araw-araw yung mga consumers. Or kaya bilang, ano ba tawag doon sa social obligation? Mamahagi naman sila ng sipilyo. Sa kabila man ng iba't ibang hamon na naranasan ni Doc sa kanyang pagbibigay ng serbisyo para sa maraming Pilipino, anya, magpapatuloy siya sa kanyang ginagawang pagresponde. Hanggat malakas po ako, hanggat malakas yung baraso ko, gagawin ko, at hanggat nagtitiwala po sa akin, gagawin ko po ito. Ngayon ko na-realize, ang daming pasyente na takot sa dentista, particularly sa karayom, particularly sa pagbubunot ng ngipin. Kaya nangyayaring umaabot na yung ngipin nila mapudpod, hindi sila magpapabunot ng ngipin. Coupled with that is financial. And then another one is yung education, yung kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng yung mabuting dulot ng pagkakaroon ng magaganda at malulusog na ngipin. Pag pinagsama-sama mo yung tatlo na yan, kahit pagsama-samahin mo yung tatlo na yan, pag ako po yung nagpunta sa dental mission, nababaliwala yung tatlo na yan, yung magpapabunot sila ng ngipin, yung takot nila, mawawala yun, nawawala yung takot nila. And then, kasi libre, pipila sila. Madali pong mag-alaga ng ngipin. Madali po tayong makakaiwas sa mahal na dental treatment. Paano po? Palagi po nating iisipin, wag pong iwawaglit sa isipan natin, yung kahalagahan po ng paglilinis ng ngipin. Paano po yon? Magtutoothbrush po tayo 2 times hanggang 3 times a day. Pero wag po natin kakalimutan na mag-dental floss. Magpa-dentista po tayo. Check up lang po kahit 2 times a year o kaya kung talagang very busy, once a year po. Mas maganda, lahat ng Pilipino magaganda ang ngipin, which is very, very possible. Pagsisipilyo ng ngipin at pagpapatingin sa pinakamalapit na dentista, ilan lamang ito sa ating gampanin para mapangalagaan ang ating mga ngipin. Tulungan natin ang mga katulad ni Doc Ray sa kanyang panawagan na gabayan ng mas maraming Pilipino sa kahalagahan ng kanyang sinusulong na advokasya. Ako si Doc Ray A. Monroy, ang dentista ng bayan ng Navotas City, Certified E-Responder! Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.